Itinuring kitang asawa. Ngunit ginawa mo akong alipin para lang buhayin ang kabit mo. Habang nagtitiis ako sa gutom at lumang damit, nilustay mo ang mana ng aking mga magulang para sa marangyang buhay ng iba. Huwag mong asahang luluhod pa ako. Ang babaeng minata at inapakan ninyo noon, siya mismong magpapabagsak sa inyo ngayon. Handa ka na bang harapin ang sarili mong impyerno, Adrian? Sino ka ba? Please, lumayo ka sa akin. Huwag mo nga akong hawakan, baka isipin ng mga tao rito na magkakilala tayo. Napatitig si Mariel sa lalaking katitindig, lamang sa kanyang harapan. Ang mga salitang yon, na binigkas sa isang malamig at walang pakialam na tono, ay tila mga patalim na dahan-dahang bumaon sa kanyang dibdib. Sa kanyang mga kamay, na magaspang mula sa walang katapusang pagtatrabaho bilang accountant at pag-aalaga sa bahay, ay hawak niya ang isang simpleng kumpol na mga puting rosas. Suot niya ang isang kupasing asul na blusa na may mga tahi sa laylayan na siya mismo ang nag-ayos kagabi gamit ang lumang karayom upang makatipid sa bawat piso. Sa kanyang tabi, ang 7 taong gulang na si Leo ay mahigpit na nakakapit sa kanyang palda. Ang munting muka ay puno ng pag-asa at pananabik na makita ang amang matagal nang hindi umuuwi dahil sa sinabing trabaho sa malalayong lalawigan. Kagagaling lamang ni Adrian sa pintuan ng VIP arrival ng paliparan. Mukha siyang napakakisig. Suot ang isang mamahaling suit na binili ni Mariel sa pamamagitan ng pagliban sa kanyang mga tanghalian sa loob ng 3 buwan. Ngunit ang kislap sa mga mata ni Adrian ay hindi para sa kanyang pamilya. Ang kanyang kanang kamay ay nakapulupot ng mahigpit sa beyang ng isang magandang babae, si Stella. Subsequent, nakasuot ito ng isang marangyang sutlang, damit na umaagaw sa pansin ng bawat dumaraan at ang amoy ng mamahaling pabango ng banilya na nagmumula sa kanya ay tila sumasakal sa hanging nilalanghap ni Mariel. Papa! Papa! Nandito po kami! Miss na miss ka na po namin! Ang masayang sigaw ni Leo ay umalingaw-ngaw sa maingay at mainit na paliparan, puno ng walang kamalay-malay na pagmamahal ng isang bata. Nutin sa sangdaling marinig ni Adrian ang boses ng anak, ang kanyang mukha ay biglang namutla bago napalitan ng matinding inis at pandidiri. Tiningnan niya si Leo, pagkatapos ay ang lumang kasuotan ni Mariel bago mabilis na ibinaling ang kanyang tingin sa mga taong nakapaligid sa kanila. Sa halip na lumapit upang yakapin ang anak na nanginginig sa pananabik, mas lalo pa niyang hinila si Stella ng malapit sa kanyang katawan, na tila ba ang sarili niyang asawa at anak ay mga ligaw na pulubi na nagtatangkang magnakaw sa kanyang bulsa. Humarang si Mariel sa kanilang daanan, ang kanyang boses ay nanginginig, nungit puno ng pagsusumamo. Adrian, ako ito, ang asawa mo. Si Leo ito, ang anak mo. Halos 1 buwan ka naming hindi nakasama, at ito ang isasalubong mo sa amin? Tumingin si Adrian sa kanya. Ang mga mata ay walang kahit kaunting init ng pagkakakilanlan. Lumapit siya ng bahagya kay Mariel, sapat lamang upang marinig ang kanyang poisonous na bulong na tila may lasong kasama. Shut up, Mariel! Huwag kang gumawa ng eksena rito, nakakaya ka. Look at yourself. Mukha kang katulong na naliligo sa airport. Don't ruin my reputation in front of my business partner. Umuwi ka na kung ayaw mong mawala ng asawa. Isang mahinang tawa ang lumabas mula sa likod ng mamahaling salamin sa mata ni Stella. Tiningnan niya si Mariel mula ulo hanggang paa nang may halong libang at pag-alipusta. Hun, is this the woman who cleans your office? I thought you hired professional cleaners. She looks so dusty. Walang ginawang pagtatanggol si Adrian. Hindi niya man lang sinabihan si Stella na igalang ang ina ng kanyang anak. Sa halip, numiti siya ng buong lambing sa kabit, isang ngiting kailanman ay hindi na nakita ni Mariel sa kanilang tahanan. Yes, babe. Hayaan mo na siya. Let's go. Nakaabang na ang sundo natin sa labas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mariel ang marahang pagpiga sa kanyang puso. Ang kanyang mga daliri ay nawalan ng lakas. Ang hawak niyang kumpol ng rosas ay dahan-dahang dulas mula sa kanyang kamay at nahulog sa maruming semento ng paliparan.
Walag ingay, ngunit sa kanyang paningin, ang bawat puting talutot ay tila nayapakan at nadumihan ng tuluyan sa ilalim ng mabibigat na sapatos ng mga taong nagmamadaling lumabas. Walang sumigaw, walang umiyak ng malakas. Ang pinakamasakit na dusa ay ang dusa na nananatiling tahimik sa loob ng lalamunan. Ang kanyang buong katawan ay nakaramdam ng pamamanhid, at ang bawat ingay sa paligid ay tila naglaho, naiwan lamang ang mabigat na tibok ng kanyang sariling puso na unti-unting nadudurog. Hinila ni Leo ang kanyang palda. Ang munting boses ng bata ay basang-basa na sa luha. Mama, bakit tayo tinalikuran ni Papa? Galit ba siya sa akin? Mabaho po ba tayo kaya ayaw niya tayong hawakan? Sumakay si Adrian at Stella sa isang makintab na itim na sasakyan na naghihintay sa gilid ng kalsada. Ang pinto ng sasakyan ay sumara ng may bigat na tila pormal na naghihiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Habang pinapanood ni Mariel ang pag-alis ng sasakyan na unti-unting nawawala sa makapal na trapiko ng Maynila, isang katanungan ang nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang isipan. Paano naging estranggero ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong kabataan? Hanggang saan ang hangganan ng kanyang pagtitiis bago tuluyang maging abo ang pangarap na kanyang pinakaingatan? Mariel, ano na naman ba ang drama na ito? Nakaupo ka na naman sa dilim na parang multo. Stop acting like a martyr, will you? Nakakapagod na. Ang boses ni Adrian ay bumasag sa nakabibinging katahimikan ng kanilang sala bandang 1:00 ng madaling araw. Inihagis niya ang kanyang mamahaling sapatos sa tabi ng pinto nang walang pag-iingat at niluwagan ang kanyang kurbata. Sa hangin ng maliit nilang tahanan, agad na kumalat ang matapang na amoy ng alak na may halong mamahaling pabango ng banilya, isag-amoy na hindi kailanman naging bahagi ng mga gamit ni Mariel. Nanatiling nakaupo si Mariel sa lumang kahoy na sofa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Tinitigan niya ang lalaking 7 taon niyang pinagsilbihan. Ang lalaking ipinagluto niya araw-araw bago sumikat ang araw, at ang lalaking binigyan niya ng lahat ng kanyang kinikita bilang accountant upang mapanatiling marangya ang anyo nito sa labas. Sinong babae niyan sa paliparan, Adrian? Ang tanong ni Mariel ay lumabas ng mababa, ngunit may bigat na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang sugatang puso. Bakit mo kami tinalikuran ni Leo? Bakit mo sinabi sa kanya na katulong lang ako? Nagpakawala si Adrian ng isang mapanuyang tawa. Umiiling-iling na tila ba ang asawa niya ang pinakahangal na nilalang sa mundo. Lumapit siya, ipinamulsa ang isang kamay at tinitigan si Mariel na may matinding panliliit sa mga mata. Are you serious, Mariel? Hanggang ngayon ba naman, yang imahinasyon mo pa rin ang pairalin mo? Lumapit palalo si Adrian. Ang kanyang mukha ay dumidilim sa galit na ginagamit niyang pananggalang. Si Miss Valderrama iyon. Isa siyang napakalaking investor mula sa Singapore para sa itinatayo kong kumpanya. Pinaghirapan kong makuha ang tiwala niya sa loob ng 1 buwan para sa pamilyang ito. Para may maipagmalaki tayo. Tapos pupunta ka sa airport na mukhang manang at gagawa ka ng eksena sa harap niya? Do you even understand how corporate networking works? Corporate networking ba ang tawag sa pagyakap sa bewang ng ibang babae habang tinitingnan mo ang sarili mong anak na parang maruming aso? Pumiyok ang boses ni Mariel. Ang mga luhang pilit niyang pinipigilan ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Narinig ko kung paano mo siya kausapin, Adrian. At nakita ko kung paano mo tinawanan ang panlalait niya sa akin. Dahil nagpapanik ako dahil sa kayahiyang itsura mo. Malakas na singhal ni Adrian, lumalapit upang idiin ang kanyang panunuro. Look at yourself in the mirror, Mariel. Kailan ka ba huling nag-ayos ng buhok mo? Kailan ka huling nagsuot ng disenteng damit? Palagi kang amoy kusina, palagi kang pagod, palagi kang nagrereklamo sa pera. I am trying to build an empire for us, pero hinihila mo ako pababa dahil sa mga insecurity mo at sa makitid mong pag-iisip. Walang ibang lalaki ang magtitiis sa isang asawang napakababa ng tingin sa sarili tulad mo. Dahan-dahang hinawakan ni Adrian ang magkabilang pulso ni Mariel, isang pagkilos na mukhang nag-aalala sa panlabas, ngunit marahas at nagpapakita ng kontrol. Sa sandaling dumampi ang mga daliri ni Mariel sa balat ng asawa,
Naramdaman niya ang mabilis at magulong tibok ng pulso nito sa ilalim ng kanyang hinlalaki. Isang physiological na reaksyon ng isang taong batid na siya ay nagsisinungaling, ngunit pilit na nagmamatigas. "Makinig ka sa akin, Mariel," bulong ni Adrian. Ang tinig ay lumambot sa isang nakalalasong paraan. "You need professional help. Nagiging praning ka na. Kung ipagpapatuloy mo ang ganitong pag-uugali, mapipilitan akong ilayo si Leo sa'yo. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa piling ng isang inang mentally unstable. Kaya kung gusto mo pang manatili ang pamilyang ito, ayusin mo ang pag-iisip mo at matulog ka na." Binitiwan ni Adrian ang kanyang mga kamay ng padabog. Hinubad ang kanyang mamahaling Amerikana at inihagis ito sa ibabaw ng mesa bago dumiretso sa banyo upang maligo. Nang marinig ni Mariel ang pagbuhos ng tubig mula sa shower, napatingin siya sa mesang kahoy. Doon, mula sa nahulog na Amerikana ni Adrian, ay may gumulong na isang maliit na bagay. Lumapit si Mariel nang may nang-inig na mga tuhod. Isang mamahaling hikaw na may kumikinang na brilyante ang nakalatag sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Hindi ito alahas ng isang business client na nakikipagkamay lamang. Ito ay alahas na naiwan sa matalik na tagpo. Makalipas ang isang oras, nang tuluyan ng makatulog si Adrian at ang silid ay napuno ng kanyang mabibigat na paghilik, marahang pumasok si Mariel. Sa ibabaw ng side table, biglang umilaw ang screen ng cellphone ng kanyang asawa. Walang tunog, ngunit ang liwanag nito ay tila humiwa sa dilim ng silid. Lumapit si Mariel, pigil ang kanyang bawat paghinga. Sa ibabaw ng nakakandadong screen, malinaw na lumitaw ang preview ng isang mensahe mula sa isang hindi nakarehistrong numero. "Nakatulog na ba ang asawa mong martir? Miss na kita agad, babe. Huwag mong kakalimutan ang ipinangako mong pambayad sa kondo natin bukas." Napatitig si Mariel sa mga letrang iyon, habang ang hikaw na may brilyant ay mahigpit niyang ibinabaon sa kanyang palad hanggang sa maramdaman niya ang matulis na dulo nito sa kanyang balat. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat panunumbat, at ang bawat banta ni Adrian ay biglang nagkaroon ng malinaw at nakapanging ngilabot na kahulugan. "Bakit ka napasugod dito ng pagkaaga-aga, Mariel? At bakit ganyan na naman ang hitsura mo? Wala ka bang matinong damit na hindi mukhang basahang pampunas ng sahig?" Ang matalim na boses ni Doña Carmen ay sumalubong kay Mariel sa maluwang at marang yang silid kainan ng matandang mansyon sa Quezon City. Nakaupo ang biyenan sa kabisera ng mahabang mesang nara, marahang humihigop ng mainit na tsokolate mula sa mamahaling porselanang tasa. Sa kanyang leeg, kumikinang ang isang bagong kwintas na ginto na may disenyong tila galing sa ibang bansa, habang ang kanyang pulso ay pinalamutian ng makapal na jade na pulseras. Nakatayo si Mariel malapit sa pinto, hawak pa rin ang malamig na kamay ni Leo. Buong gabi siyang hindi nakatulog dahil sa bangungot ng mga natuklasan sa paliparan at sa cellphone ng asawa. Nagpunta siya rito sa pag-asang bilang nakatatanda at ina, magagabayan ni Doña Carmen si Adrian at maipapaalala rito ang kahalagahan ng pamilya at kasal. "Magandang umaga po, Mami." Magalang nuit paos na bati ni Mariel, pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad. "Gusto ko po sanang makausap kayo tungkol kay Adrian. Kagabi po kasi may nakita akong hindi maganda sa paliparan at pag-uwi niya ay kung ano-anong ibinintang niya sa akin." Ibinaba ni Doña Carmen ang kanyang tasa sa platito ng may diin, nagdulot ng banayad na tunog ng porselana. Tiningnan niya si Mariel mula ulo hanggang paa ng may matinding pandidiri sa kanyang mga mata bago nagpakawala ng isang mapanuyang buntong hininga. "Yun lang ba ang ipinunta mo rito? Ang mag-inarte at magsumbong na parang batang inagawa ng candy?" Umismid ang matanda. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa matinding pagkayamot. "Sus Mario Sep Mariel, matuto kang ang lumugar sa pamilyang ito. Ang anak kong si Adrian ay isang respetadong negosyante na gumagawa ng pangalan sa mataas na lipunan. Kung may kasama man siyang magagandang babae sa labas, trabaho yon. At kung magkaganon man na may iba siyang kinahuhumalingan, wala kang dapat sisiin kundi ang sarili mo." Napatigil si Mariel, tila binuhusan ng nagyalong tubig ang kanyang buong pagkatao.
Kasalanan ko po? Mami, 7 taon akong nagpakamatay sa pagtatrabaho bilang accountant para bayaran ang mga utang ng pamilyang ito at mapanatili ang marangyang pamumuhay ninyo. Ni minsan ay hindi ako nagreklamo, kahit halos wala nang matira sa sarili kong sweldo. Huwag mo akong masumbat-sumbatan sa bariya mong kinikita. Malakas na singhaw ni Doña Carmen. Tumayo at itinuro ang mukha ni Mariel gamit ang kanyang daliring may mamahaling singsing. Napakalaki ng utang na loob mo sa amin dahil pinakasalan ka ni Adrian. Kahit ulila ka na at walang dalang, kahit anong mana sa pamamahay na ito. Isang kahig, isang tuka ang pinanggalingan mo. Likas sa mga matatagumpay na lalaki ang maghanap ng sariwa at presentableng babae sa labas kapag ang asawa sa bahay ay tuyot, amoy kusina at mukha ng katulong. Kung ako sa'yo, magpasalamat ka na lang na dinadalhan ka pa ng anak ko ng pangkain sa halip na itapon ka ng tuluyan sa kalsada. Hindi pinaupo ni Doña Carmen si Mariel sa hapagkainan, deprived. Sa halip, ibinaling ng matanda ang kanyang pansin sa apo at pinilit itong palapitin sa pamamagitan ng isang bagong imported na laruang robot na nakalapag sa tabi ng mga ulam. Halika rito, Leo, apo ko, paglalambing ng matanda, ngunit puno ng lason ang tono. Huwag kang tumulad sa nanay mong walang ginawa, kundi magmukmok at magreklamo. Kay daddy ka kumampi, siya ang may perang kayang bumili ng lahat ng pangarap mo. Nanatiling tahimik si Leo, hindi niya kinuha ang mamahaling laruan. Sa halip, nang lumingon ng matanda upang tawagin ang kasambahay, mabilis na kumuha ang bata ng isang pirasong biskwit mula sa basket ng tinapay at lihim itong isinilid sa kanyang munting bulsa. Nang bumalik si Leo sa tabi ng ina, hinila niya ang kamay ni Mariel at ibinulong ng buong lambing. Mama, para sa'yo po ito. Alam ko pong hindi ka pa kumakain simula kagabi. Napakagatlabi si Mariel, pinipigilan ang pagtulo ng luha sa harap ng walang pusong biyenan. Hinawakan niya ang kamay ng anak at nagpa siyang tumalikod upang umalis sa tahanang walang idinulot, kundi panliliit sa kanyang pagkatao. Ngunit habang papalabas siya sa malaking sala, nahagip ng kanyang mga mata ang isang makintab at pastel na paper bag mula sa isang kilalang international boutique sa BGC na nakapatong sa ibabaw ng console table. Sa gintong laso nito, may nakasabit na isang maliit ngunit eleganteng greeting card. Hindi napigilan ni Mariel ang kanyang mga paa. Lumapit siya at tiningnan ang maayos na sulat kamay sa card. Para sa aking pinakamamahal na mother-in-law, Doña Carmen. Sana ay nagustuhan mo ang bagong alahas na pinili namin ni Adrian sa Singapore. Kasama mo ako sa bawat tagumpay ng ating pamilya. Nagmamahal, Stella. Napatulala si Mariel. Nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. Ang kwintas na suot ni Doña Carmen kanina, ang mamahaling alahas na ipinagmamalaki ng matanda, makikibot ka, ay hindi galing sa sariling ipon ng pamilya, kundi regalo ng kabit ng kanyang asawa. Napagtanto ni Mariel ang pinakamasakit na katotohanan, hindi lamang lihim na nagtataksil si Adrian. Ang buon pamilya ng asawa ay matagal nang nakikipagkutsaba at buong pusong tinatanggap si Stella sa kanilang tahanan, habang siya ay pinagsasamantalahan at ginagawang alipin na sumasalo sa kanilang mga gastusin. Lumingon si Doña Carmen mula sa bungad ng silid kainan at noumiti na may panunuya. Bakit ka nakatitig dyan, Mariel? Mas magandang panlasa ng mga babaeng totoong may pinag-aralan at mayaman. Bagay na bagay sa akin ang kwintas, hindi ba? Tinitigan ni Mariel ang biyenan nang may matinding lamig sa kanyang mga mata. Isa't titig na wala ng bahid ng takot, kundi ang simula ng isang tahimik na pagwawakas ng kanyang pagiging martir. Nang lumalim ang gabi at tuluyang mapuno ng katahimikan ang munting tahanan, hindi nakadama ng antok si Mariel. Nakahiga si Leo sa maliit nitong kama, mahimbing na natutulog habang hawak pa rin ang lumang unan. Sa labas ng bahay, wala pa ring anino ni Adrian na nagpaalang na may dadaluhang mahalagang pagdiriwang kasama ang mga matataas na opisyal ng kumpanya. Tumayo si Mariel at dahan-dahang lumabas ng silid. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang lumang kahon ng panahi ang isang maliit na tansong susi. Ang reserbang susi ng silid aklatan at opisina ni Adrian sa bahay
na matagang ang ipinagbabawas sa kanya ng asawa sa ilalim ng dahilan na naglalaman yon ng mga kumpidensyal na dokumento ng korporasyon. Ang marahang pagpihit ng susi sa seradura ay tila bumasag sa katahimikan ng madilim na pasilyo. Pumasok si Mariel sa loob ng silid. Sumalubong sa kanya ang matapang na amoy na mamahaling tabako at mamahaling katad. Sa sandaling yon, pinawi ni Mariel ang bawat panginginig ng kanyang puso bilang isang sugatang asawa. Sa halip, pinairal niya ang kanyang husay at talas ng isip bilang isang profesional na certified public accountant. Ang mga salita ay maaaring magsinungaling, ngunit ang mga numero ay kailanman hindi marunong magtago ng katotohanan. Lumapit siya sa malaking mesang nara. Sa ilalim ng mesa, napansin niya ang basurahan na naglalaman ng mga bagong punit na piraso ng papel. Maingat niyang kinuha ang mga ito, dinala sa ibabaw ng mesa, at pinagtiyaga ang pagdugtong-dugtungin gamit ang malinaw na tape. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Mariel ang kanyang lumang calculator, isang lumang kagamitan na may kupas na mga pindutan, ang tanging rega along iniwan sa kanya ng himaong ama nang makapasa siya sa board examination. Sa bawat pagdiin ng kanyang nanginginig na daliri sa mga numero, ang lumang kagamitan ay nagpalabas ng mga kalkulasyong nagdulot sa kanya ng matinding paninikip ng dibdib. 500,000 piso noong nakaraang Marso, 1,000,000 piso noong Hunyo, 2,000,000 noong nakaraang buwan. Lahat ng ito ay sistematikong inilipat mula sa kanilang joint savings account at mula sa pondo ng kanilang maliit na accounting and consultancy business patungo sa isang kumpanyang nagngangalang SV Lifestyle and Asset Holdings, ang kumpanyang pag-aari ni Stella Valderrama. Mahiit 8,000,000 piso ang nawala sa loob lamang ng 2 taon, perang pinaghirapan niya sa pamamagitan ng pagpupuyat at pagtitipid sa bawat sentimo, habang ang kanyang anak ay nagtitiis sa lumang sapatos. Biglang narinig ni Mariel ang tunog ng pagbukas ng gate sa ibaba, kasunod ang mabibigat at pasuray-suray na yabag ng mga hakbang na paakyat sa hagdanan. Dumating na si Adrian ng mas maaga kaysa sa inaasahan, amoy alak at nagbubulong-bulong sa sarili. Mabilis na pinatay ni Mariel ang maliit na desk lamp. Habang nagmamadaling itago ang mga pinagtagpi-tagping resibo sa loob ng kanyang damit, nahagip ng kanyang kamay ang isang nakatagong folder sa pinakailalim na drawer ng mesa. Hinila niya ito ng mabilisan, bago lumabas at maingat na isinara ang pinto ng opisina. Mabilis siyang nakabalik sa kanyang kwarto. Pigil ang kanyang paghinga habang dumaraan si Adrian sa tapat ng kanyang pintuan patungo sa kabilang silid upang matulog. Nang marinig niya ang pagbagsak ng karakter ng ang asawa sa kama sa kabilang kwarto, binuksan ni Mariel ang nakuha niyang folder sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana. Ito ay isang legal na dokumento na may pamagat na Special Power of Attorney. Nang ilipat niya ang huling pahina, nanigas ang buong katawan ni Mariel sa matinding sindak. Sa ibabaw ng nakalimbag na pangalang Mariel Santos Villarreal ay nakapirma ang isang perpektong pekeng kopya ng kanyang sariling lagda. Isang dokumentong nagkakaloob kay Adrian ng ganap na karapatang isanla, ibenta, o ilipat ang pagmamay-ari ng lupain at ancestral house ng kanyang mga magulang sa Laguna. Mrs. Villarreal, ikinalulungkot kong sabihin sa inyo, ngunit totoo ang nakatala sa aming sistema. Ang ancestral property ninyo sa Laguna ay may nakapatong na second mortgage na nagkakahalaga ng 12,000,000 piso. At dahil 3 buwan nang walang pumapasok na hulog, pumasok na ito sa proseso ng foreclosure. Ang boses ng opisyal sa Registry of Deeds ay tila isang hatol ng kamatayan na bumagsak sa pandinig ni Mariel. Hawak niya ang certified true copy ng titulo ng lupa, ang kapirasong papel na naglalaman ng dugo, pawis at buong buhay na pagsisikap ng kanyang mga yumaong magulang upang magkaroon siya ng sariling masisilungan. Paano po nangyari ito? Nanginginig ang mga labi ni Mariel, halos mawalan siya ng hangin sa kanyang dibdib. Kailanman ay hindi ako pumirma sa anumang sangla o utang sa bangko. Tiningnan ng opisyal ang kopya ng mga dokumento sa kanyang computer screen. Ginamit po ng inyong asawa ang Special Power of Attorney na may pirma ninyo.
Ang nag-apruba at nagproseso ng loan release mula sa bangko ay ang mismong branch manager na si Raymond Cruz. Ayang sa record, ang buong 12 milyong piso ay direktang ibinayad bilang buong kabayaran para sa isang penthouse unit sa The Grand Horizon Residences sa Bonifacio Global City. Si Raymond Cruz, agmatalik na kaibigan at kasamahan ni Adrian sa fraternity ng kolehiyo. Wala nang luhang lumabas sa mga mata ni Maria sa sandaling yon. Ang labis na sakit ay napalitan ng isang malamig at nanunuot na pamamanhid sa kanyang buong katawan. Sumakay siya sa pampublikong bus patungong Taguig, hawak ang mga dokumento o nagpapatunay kung paano winasak ng sarili niyang asawa ang tanging alaalang iniwan sa kanya ng kanyang pamilya. Nang marating niya ang marangyang gusali ng The Grand Horizon sa BGC, tumambad sa kanyang isang matayog na tour ng karangyaan na pinalilibutan ng makikintab na salamin at binabantayan ng mga armadong gwardiya. Nakatayo si Maria sa labas ng malaking salaming bintana ng VIP handover lounge sa ilalim ng nakapapasong init ng araw. Sa loob ng silid na may malamig na aircon at marmal na sahig, nakaupo si Adrian sa isang malambot na armchair na gawa sa mamahaling pelus. Katabi nito si Stella, na nakasuot ng isang esmeraldang sutlang damit, hawak ang isang baso ng mamahaling champagne na nakalagay sa ibabaw ng yelo. Kitang-kita ni Mariel kung paano nilagdaan ni Adrian ang turnover certificate ng condominium unit bago buong giliw na iniabot ang gintong keycard sa mga kamay ng kabit. Para sa'yo ito, Stella. Ang marahang tinig ni Adrian, na kahit hindi marinig ni Mariel mula sa labas, ay malinaw na nababasa sa galaw ng mga labi nito. Ito ang simula ng bago nating buhay na malayo sa ingay at gulo. Mumiti si Stella ng buong landi, humilig sa balikat ni Adrian at sumagot. You really know how to treat a real woman, Adrian. Hindi tulad ng iba dyan na puro tipid at reklamo. Napaatras si Mariel, dahan-dahang dinala ng kanyang nanginginig na kamay ang munting pilak na pendant sa kanyang leeg, ang lumang kwintas na naglalaman ng munting larawan at dasal ng kanyang yumaong ina. Patawarin po ninyo ako, inay, itay. Bulong ni Mariel sa hangin. Ang bawat salita ay may lasa ng pait at pagsisisi. Naging bulag ako sa pag-ibig sa isang taong walang ibang hinangad, kundi nakawin maging ang inyong alaala. Biglang lumingon si Stella sa direksyon ng malaking salamin. Sa isang iglap, nagtama ang mga mata ng dalawang babae. Si Mariel na nakatayo sa labas, basang-basa ng pawis at gusot ang lumang damit, laban kay Stella na balot ng karangyaan at alahas sa loob ng marangyang silid. Walang bakas ng takot o hiya sa mukha ni Stella. Sa halip, dahan-dahang itinaas ng kabit ang kanyang baso ng champagne bilang pagpupugay kay Mariel bago sumilay sa kanyang mga labi ang isang mapanuyang ngiti. Sa harap ng salamin, ipinulupot ni Stella ang kanyang mga braso sa leeg ni Adrian at hinalikan ito ng buong diin sa mga labi. Ipinangangalandakan ang kanyang pananakop sa lahat ng bagay na inagaw mula sa tunay na asawa. Ang lamig sa loob ng opisina ni Ate Celine Navarro sa Makati ay tila hindi makatapat sa matinding panlalamig na nararamdaman ni Mariel habang inilalatag ang mga pinagtagpi-tagping resibo at kopya ng peking Special Power of Attorney sa ibabaw ng malaking mesang salamin. Ito ay lantarang estafa, Mariel, mariing wika ni Celine. Ang mga kilay ng abogada ay nakasalubong dahil sa matinding galit habang sinusuri ang mga dokumento. Hindi lang ito kaso ng concubinage. Ito ay economic abuse sa ilalim ng anti-VAWC law at falsification of public documents. Masyado naging kumpiyansa si Adrian na mananahimik ka dahil alam niyang wala kang sariling malaking pera. Wala na akong pakialam kung ano man ang isipin niya, Celine. Kalmadong sagot ni Mariel. Ang bawat salita ay binibigkas ng may malamig na kapasyahan. Gusto ko lamang bawiin ang titulo ng bahay ng mga magulang ko sa Laguna at kunin ang buong karapatan sa pag-aalaga kay Leo. Walang karapatan ang lalaking yon, at ang kabit niya na magpakasaya sa pera na ipinagpalit ko sa dugo at pawis ko. Kinabukasan, bumiyahe si Mariel patungo sa Laguna upang tingnan ang kalagayan ng kanilang lumang bahay bago tuluyang dumating ang mga tauhan ng bangko para sa proseso ng foreclosure. Ang lumang bahay na gawa sa kahoy at bato ay nakatayo sa gitna ng malawak na bakuran. Ang mga kapis na bintana ay nag-aanyaya ng malamig na simoy ng hangin.
Ngunit ang buong lugar ay pilit ng sinasakop ng mga tuyong dahon at damo. Pagpasok ni Mariel sa tarangkahan, napansin niya ang isang lalaki na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga, maingat na sinusukat ang post ng balkonahe. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt, pantalong maong, at may dalang blueprint. Nang mapansin siya ng lalaki, agad nitong ibinaba ang hawak na panukot at magalang na lumapit. "Magandang umaga po, ma'am." Bati ng lalaki, ang boses nito ay may banayad na lalim na hindi nagbabanta. "Ako po si Gabriel. Ako ang arkitekto na inatasan ng bangko para gumawa ng structure appraisal bago nila i-appraise ang property value. Kayo po ba ang may-ari ng bahay na ito?" Napaatras si Mariel ng bahagya. Ang pagbanggit sa bangko ay nagdulot ng biglaang pang-ininig sa kanyang tuhod at panlalamig ng kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang matinding pagod at kirot na kanyang pinipigilan mula pa noong matuklasan niya ang pagtataksil ng kanyang asawa. Humakbang si Mariel paatras, ngunit dahil sa hilo ay muntik na siyang matumba sa mga tuyong dahon. Mabilis na gumalaw si Gabriel, ngunit hindi niya hinawakan si Mariel nang walang pahintulot. Ibinuka lamang niya ang kanyang mga braso bilang suporta upang maiwasan ang pagbagsak ni Mariel sa lupa. Nang makabawi ng balanse ang babae, mabilis ding lumayo ng bahagya ang arhitekto. "Pasensya na po, hindi ko sinasadyang gulatin kayo." Marahang paghingi ng paumanhin ni Gabriel. Nakita niya ang pangumutla sa mukha ni Mariel at ang mga matang puno ng pamumula. Hindi nagtanong si Gabriel tungkol sa kanyang kalagayan. Sa halip, nagtungo ang lalaki sa kanyang dalang thermos at nagsali ng mainit na kape sa isang maliit na tasa. Inabot niya ito kay Mariel. "Mainit pa po ito. Nakakatulpong pampakalma ang barako, lalo na kapag ganitong may masamang hangin sa paligid." Tinanggap ni Mariel ang tasa na may panghinig. Ang init ng kape na gumagapang sa kanyang mga palad ay nagbigay ng pansamantalang lunas sa malamig ng dibdib. "Nakakaawa po ang bahay ninyo, Ma'am Mariel." Dagdag ni Gabriel habang tinitingnan ang matibay na haligi ng bahay, sinusubukang ilihis ang usapan mula sa malino na pag-iyak ng babae. "Matibay pa ang pundasyon ng bahay na ito. Ang mga ganitong klaseng kahoy na yakal ay pinatitibay ng panahon at bawat bagyo na dumaraan dito. Huwag ninyong hahayaang may sumira sa ganda nito ng basta-basta." Sa unang pagkakataon, mula nang mawasak ang kanyang pangarap, naramdaman ni Mariel na may isang taong totoong kumikilala sa halaga ng mga bagay na pinakaiingatan niya. Isang pagkilala na hindi kayang ibigay ng asawa niyang bulag sa yaman. Sa mga sumunod na oras, habang nililinis ni Mariel ang loob ng bahay, tahimik namang inayos ni Gabriel ang lumang Johnny Leo sa labas ng bakuran. Pinatibay niya ang PC at inayos ang inaanay na kahoy nang walang hinihinging kapalit kundi ang isang ngiti ng pagpapasalamat mula sa bata. "Ligtas na po ito, Leo," wika ni Gabriel sa bata. Inaalalayan itong umupo sa dyan ng may buong pag-iingat. Habang pinagmamasdan ni Mariel mula sa bintana kung paano marahang inaalalayan ni Gabriel ang kanyang anak nang walang anumang hinihinging pabor, isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Nang magtatakip silim na at biglang umihip ang malamig na hangin na may kasamang maliliit na patak ng ulan, naramdaman ni Mariel ang isang makapal na jacket na marahang inilagay sa kanyang nanginginig na balikat. Lumingon siya at nakita si Gabriel na nakatayo ng may pormal na distansya. Wala itong sinabi, wala itong ipinilit na pagpapalapit. Nag-iwan lamang ito ng init upang maprotektahan siya sa lamig. Ngunit bago pa man makapagpasalamat si Mariel, marahas na tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Nang tingnan niya ang caller ID, nakita niya ang pangalan ni Adrian na kumikislap sa madilim na screen. "Mariel?" Ang galit at garalgal na boses ni Adrian ay agad na pumunit sa kapayapaan. "Nasaan ang maintenance fund para sa kotse ko? Bakit sinasabi ng bangko na naka-hold ang joint account natin? Anong ginagawa mo kaibangan?" "Ano ba ang nangyayari sa mga bank account natin, Mariel? Bakit sinasabi ng branch manager na kailangan ang personal na pagdalo mo bago nila bitawan ng pondo?" Pumasok si Adrian sa bahay na parang isang bagyong nananalasa. Padabog na ibinaba ang kanyang maleta at hinubad ang sapatos nang hindi man lang tinitingnan si Mariel na naghihintay sa maliit na lagha pagkainan. Sa ibabaw ng mesa,
inayos ni Mariel ang mga paboritong putahe ng asawa. Kare-kare at inihaw na bangus. Mga pagkaing ipinagluto niya matapos ang buong hapon ng pamamalengke at paghahanda. Pinilit niya ang kanyang mga labi na bumuo ng isang niting, halos pumunit sa kanyang sariling kaluluwa dahil sa bigat ng pandidiri na kanyang ikinukubli. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang paamuy ng halimaw na nasa kanyang harapan upang makuha ang mga huling piraso ng ebidensyang kailangan ni Celine. "Pasensya ka na, Hon!" Banayad na tugon ni Mariel. Ang boses niya ay maingat na itinimpla upang magtunog mapagpakumbaba at nagsisisi. Lumapit siya kay Adrian at maingat na inalis ang Amerika nito, kinakailangang tiisin ang pag-akyat ng asim sa kanyang lalamunan nang maamoy muli ang pamilyar na pabango ni Stella sa damit ng asawa. "Pumunta ako sa bangko kanina, pero nagkaroon daw ng system update kaya pansamantalang na-freeze ang joint account natin. Aayusin ko rin agad yun bukas. Ipinagluto na lang muna kita para makabawi ako sa mga pinag-awayan natin nung nakaraan." Huminto si Adrian. Tiningnan ng mabuti ang asawa na tila sinusuri kung may itinatago ito. Ngunit nang makita niya ang pagiging maamo ni Mariel, unti-unting nawala ang pagkunot ng kanyang no at napalitan niyo ng isang mayabang na ngiti. Naniwala siyang tuluyan na siyang nagtagumpay sa pagbali ng katinuan at katatagan ng kanyang asawa. "That's better, Mariel. Nakikikita mo? Kung ganyan ka lang lagi na sumusunod at nagpapakumbaba, hindi tayo nagkakagulo." Pagyayabang ni Adrian, umupo sa hapag at nagsimulang kumain nang walang anumang pasasalamat. "Wala nang pupuntahan ang mga drama mo, kaya mas mabuting tanggapin mga lang ang posisyon mo sa pamilyang ito." Matapos kumain, dahil sa pagiging kampante, hindi na inalala ni Adrian na i-lock ang kanyang laptop na inilapag niya sa ibabaw ng maliit na lamesa sa sala. Nagmadali siyang pumasok sa banyo upang maligo, na iwan ang nakabukas na makina. Ito na ang pagkakataon ni Mariel. Nang marinig niya ang patuloy na pagbagsak ng tubig mula sa shower, mabilis siyang lumapit sa laptop. Naglabas siya ng isang maliit na flash drive mula sa kanyang bulsa at isinaksak ito sa gilid ng makina. Nanginginig ang mga daliri ni Mariel habang mabilis na binubuksan ang mga folder na naglalaman ng pangalan ni Stella at ng negosyong SV Lifestyle. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bawat segundong dumaraan ay tila hinihigop ang hangin sa kanyang baga. Nakita niya ang mga mensahe, ang mga spreadsheet ng perang ninakaw, at ang pinakamasakit sa lahat, ang isang nakatagong folder na naglalaman ng plano ni Adrian at Stella na unti-unting ideklarang may problema sa pag-iisip si Mariel upang makuha ang buong kustudya kay Leo. Ayon sa email na binasa niya, binalak ni Adrian na ilipad si Leo papuntang Singapore kasama si Stella habang ipapasok si Mariel sa isang pasilidad sa probinsya. Nagnyit-nyit ang mga ngipin ni Mariel. Ang pangangatal ng kanyang mga kamay ay napalitan ng isang bakal na paninindigan. Hindi siya makakapayag. Hinding-hindi niya isusuko ang kanyang anak sa mga demonyong ito. Sinimulan niya ang pag-transfer ng mga file sa kanyang flash drive. Patuloy na ipinapakita sa screen ang pag-andar ng progress bar, 50%, 70%. Sa labas ng banyo, biglang huminto ang tunog ng buhos ng tubig. Nanlaki ang mga mata ni Mariel. 10%. Narinig niya ang pagpihit ng doorknob ng banyo. Mabilis niyang tinapos ang pagkopya, hinugot ang flash drive mula sa laptop, ngunit dahil sa labis na kaba, dumulas ang munting device mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at nahulog ng tahimik sa ilalim ng maliit na sofa. Bumukas ang pinto at lumabas si Adrian. Pinupunasan ang kanyang buhok gamit ang tuwalya. Lumingon siya nang makita si Mariel na nakatayo malapit sa kanyang laptop. "Anong ginagawa mo rito, Mariel? May hinahanap ka ba?" Ang tanong ni Adrian ay nag-uumpisang magkaroon ng bahid ng paghihinala. Mabilis na pinunasan ni Mariel ang alikabok sa ibabaw ng mesa. "Inaayos ko lang ang mga basag na tasa mula kagabi, Hon." Malumanay niyang tugon. Pilit na itinatago ang kaba na tila aalpas sa kanyang dibdib. Lumapit si Adrian at tinitigan si Mariel. Nang masigurang wala itong ginagawang masama, marahan nitong ipinulupot ang mga braso mula sa likod ni Mariel at isinandal ang mukha nito sa kanyang leeg. Ang basa nitong buhok ay dumampi sa balat ni Mariel. "Mabuti naman at tagtino ka na." Bulong ni Adrian nang may kasamang malambing na tono
bago hinalikan ang pisingi ng asawa. Hinayaan ni Mariel ang yakap. Hinayaan niya ang halik. Ngunit sa ilalim ng kadiliman ng silid kung saan patuloy na kumikislap ang asul na ilaw ng flash drive sa ilalim ng sofa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagkamuhi. Ang malamig na halik na yon ay hindi halik ng pagmamahal. Ito ay ang huling halik ni Judas bago ang tuluyang pagbagsak. Ang marangyang bulwagan ng isang kilalang restaurant sa Green Hills ay napupuno ng halahak at kislap ng mga mamahaling kasuotan para sa ika-65 kaarawan ni Doña Carmen. Sa gitna ng nagniningning na mga chandelier, pinaupo si Mariel at ang kanyang anak na si Leo sa pinakasulok ng silid. Isang maliit na mesa na malapit sa pinto ng kusina kung saan pabalik-balik ang mga serbidor. Suot ni Mariel ang isang simpleng itim na bestida, habang si Leo ay maayos na nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Naramdaman ni Mariel ang mapanghusgang tingin at mahihinang bulungan ng mga kamag-anak ni Adrian na nakaupo sa mga pangunahing mesa. "Tingnan mo nga naman si Mariel," narinig niyang bulong ng isang tiyahin ni Adrian mula sa kabilang linya. 7 taon ang kasal kay Adrian pero mukha pa rin kawani ng munisipyo. Hindi man lang marunong magdala ng karangalan sa pamilya Villarreal. Hindi kumibo si Mariel. Sa ilalim ng puting mantel ng mesa, marahan niyang hinawakan ang maliit na kamay ni Leo at pinisil ito ng buong lambing. Isang tahimik na pangakong hinding-hindi niya hahayaang mag-isa ang kanyang anak sa gitna ng mga mapanlait na taong ito. Biglang natahimik ang bulwagan nang bumukas ang malaking pinto sa entrada. Dumating si Stella, nakasuot ng isang kapansin-pansing pulang bestida na gawa sa mamahaling sutla. Nakaangkla ang kanyang braso sa braso ni Adrian na nakangiti ng buong yabang. May bitbit si Stella na isang kulay kahel na paper bag mula sa isang kilalang luxury brand sa Europa. Mabilis na tumayo si Doña Carmen mula sa kanyang presidential table. Ang kanyang mukha ay nagliwanag na tila nakakita ng isang reyna. Sinalubong niya si Stella at buong giliw itong hinalikan sa magkabilang pisingi sa harap ng lahat ng mga panauhin. "Napakaganda mo talaga ngayong gabi, Stella." Malakas na papuri ng matanda upang marinig ng buong bulwagan. "Mga kamag-anak, nais kong pormal na ipakilala si Stella Valderrama, ang pinakamahalagang katuwang ng aking anak na si Adrian sa negosyo. Siya ang babaeng tunay na nagdadala ng suwerte at karangalan sa ating angkan." Iniabot ni Stella ang mamahaling regalo sa matanda at lumingon sa direksyon ng mesa ni Mariel, isang matamis, ngunit nakalalasong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kumuha siya ng isang baso ng alak, itinaas ito para sa isang toast, at nagsalita sa isang maarte at mapanuyang tinig. "Maraming salamat po, Mami Carmen," wika ni Stella, sadyang idinidiin ang bawat salita. "Siyempre, nararapat lamang na ibigay ang pinakamaganda para sa pamilyang ito. Ang isang matagumpay na lalaki tulad ni Adrian ay nararapat lamang na magkaroon ng upgrade. Kasi kapag nanatili ka sa lumang modelo na puro kalawang at reklamo, buong buhay mo ang malulugi at mapag-iiwanan." Nagsitawa na ng mahina ang mga pinsan at yahin ni Adrian, nagpapalitan ng mapang-uyang na tingin patungo kay Mariel. Nanatiling tahimik si Adrian, mayabang na humihigop ng kanyang alak habang nakatingin sa kanyang asawa na parang isang estranyo na walang halaga sa kanyang buhay. Sa gitna ng mapanghusgang katahimikan matapos ang tawanan, biglang tumayo si Leo mula sa kanyang kinauupuan. Ang munting tinig ng 7 taong gulang na bata ay umalingangaw sa buong bulwagan ng buong linaw at katapatan. "Lola, bakit po kay Auntie Stella kayo nagpapasalamat?" Ang tanong ng bata ay nagpatigil sa lahat ng mga nagtatawanan. "Suot niyo po ngayon sa leeg ninyo ang kwintas na binili ni Mama gamit ang ipon niya nung Pasko, tapos pinaupo niyo po kami sa tabi ng basurahan?" Tila binagsakan ng kulog ang buong bulwagan. Ang mukha ni Doña Carmen ay biglang namutla bago napalitan ng matinding pamumula dahil sa labis na kahihiyan sa harap ng kanyang mga alta sosyedad na kaibigan. "Shut up, Leo! Walang modo kang bata ka!" Malakas na singha ni Adrian, napatayo mula sa kanyang upuan at nanlilisik ang mga mata sa sariling anak. Lumapit si Doña Carmen nang padabog patungo sa mesa nila Mariel. Itinaas ang kanyang kamay upang hilahin ang bata. "Napakabastos mong bata. Minana mo ang kawalan ng asal ng nanay mong hampas lupa."
Bago pa man dumampi ang kamay ng matanda kay Leo, mabilis na humarang si Mariel. Hinawakan niya ang pulso ni Doña Carmen ng may matinding lakas, isang higpit na nagpatigil sa matanda at nagpahiwatig ng bakal na paninindigan. Dahil sa biglaang tensyon, isang kamag-anak ang nasagi ang kristal na baso sa gilid ng mesa. Ang baso ay nahulog at nawasak sa makintab na marmol na sahig. Nagkalat ang matutulis na bubog at mapulang alak sa paanan ng biyenan. Tinitigan ni Mariel si Doña Carmen ng diretso sa mga mata. Pagkatapos ay ibinaling ang kanyang matalim na tingin kina Adrian at Stella. Wala nang bakas ng luha. Wala nang bakas ng takot. Ang boses ni Mariel ay lumabas ng mababa, ngunit may talim na sumugat sa buong katahimikan ng silid. Wag mong itataas ang kamay mo sa anak ko, Doña Carmen. Malamig na wika ni Mariel. Sige, magpakasaya kayo ngayong gabi. Magpakasasa kayo sa alak at sa mga mamahaling regalong binili gamit ang perang ninakaw ninyo mula sa akin. Dahil sinisiguro ko sa inyong lahat, bukas na bukas din, wala na kayong pagpipistahan. Binitiwan ni Mariel ang pulso ng matanda at hinawakan ang kamay ni Leo upang lumabas ng bulwagan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, mabilis na lumapit sa kanyang tabi ang isa sa mga malayong pinsan ni Adrian na si Noel, at mabilis na ibinulong sa kanyang tainga. Mariel, mag-ingat ka. Nagmamadali si Stella na maikasal kay Adrian dahil may malaking utang sa sindikato, ang pamilya niya sa Macau na kailangan niyang bayaran. Hindi na lumingon si Mariel. Diretso ang kanyang tingin sa labas kung saan naghihintay ang malamig na hangin ng gabi. Ang simula ng bagyong tuluyang wawasak sa wad na imperyo ng mga Villarreal. Ang malamig na hangin ng umaga sa labas ng Hall of Justice sa Pasig ay sumalubong kina Mariel at Ate Celine Navarro habang bitbit ang tatlong makakapal na folder ng mga ebidensya. Sa loob ng mga dokumentong iyon ay nakatala ang buong kasaysayan ng panlilinlang ni Adrian, ang forensic handwriting report na nagpapatunay ng peking pirma sa Special Power of Attorney, ang kumpletong bank audit trail ng 8 milyong pisong inilipat sa SV Lifestyle at ang mga litrato at mensahe ng kanilang relasyon ni Stella. Sa loob ng silid ng hukom, hindi nag-aksaya ng panahon ang hukuman. Dahil sa bigat ng mga patunay ng panlilinlang sa pananalapi at hayagang pananakot sa biktima, agad na nilagdaan ng hukom ang isang ex parte temporary protection order na may kasamang agarang freeze order sa lahat ng questionablang bank account at notice of list pendants sa mga ari-arian sa Laguna at BGC. Nang makalabas si Mariel sa malalaking haligi ng gusali ng korte, tumigil siya sa pinakahuling baitang ng hagdanan. Tumingala siya sa maaliwalas na asul na langit. Sa loob ng 7 taon, ang bawat araw ng kanyang buhay ay tila balot ng madilim na usok ng paninisi at panliliit ng kanyang asawa. Ngunit sa sandaling ngayon, habang humahaplos ang simoy ng hangin sa kanyang mukha, huminga siya ng malalim, isang malalim at malayang paghinga na nagpatunay sa kanyang sarili na hindi na siya kailanman muling magiging biktima. Nakahanda na ang sheriff para isilbi ang supi na Mariel, wika ni Celine, habang may matapang na naiti sa kanyang mga labi. Tiyak kong magugustuhan mo ang magiging reaksyon ng magaling mong asawa kapag natanggap na ito sa gitna ng kanyang mga kasamahan sa kumpanya. Samantala, sa 32 palapag ng isang marangyang gusali sa Ortigas, nakatayo si Adrian sa gitna ng boardroom ng Apex Capital. Suot ang kanyang mamahaling suit, buong yabang siyang nagpepresenta ng isang multi-million peso investment proposal sa harap ng chairman ng kumpanya at ng mga dayuhang mamumuhunan. With my leadership and strategic financial planning, pagmamalaki ni Adrian habang itinuturo ang projector screen, I assure everyone here that our expansion project will yield at least 40% return on investment by next quarter. Naputol ang kanyang pagsasalita nang marahang bumukas ang makakapal na pinto ng silid. Pumasok ang head of corporate security, kasama ang court sheriff ng Pasig Regional Trial Court. Hawak ang mga selyadong legal na dokumento. Excuse me, gentlemen. Malamig na wika ng sheriff habang lumalapit sa gitna ng mesa. Nandito po ba si Mr. Adrian Villarreal?
I am here to formally serve the court summons, freeze order, and temporary protection order issued against you for falsification of public documents, economic abuse under Republic Act 9262, and qualified theft. Biglang namutla ang mukha ni Adrian. Tila nawala ng dugo ang kanyang buong katawan sa harap ng mga bigating kliyente. What is the meaning of this? Hindi niyo ba nakikitang may board meeting kami? You can't just barge in here with fabricated nonsense! Kinuha ng chairman ng kumpanya ang kalakip na kopya mula sa sheriff at binasa ang buod ng mga kaso. Nagdilim ang mukha ng matandang opisyal. Falsification of legal documents? Embezzlement of joint enterprise assets? Tiningnan ng chairman si Adrian nang may matinding pagkadismaya at galit. Adrian, your signing authority and corporate privileges are immediately suspended effective today. We cannot associate this firm with a fraudster. Leave this boardroom right now. Nanginginig ang mga kamay ni Adrian habang nagmamadaling lumabas sa silid. Agad niyang binuksan ang kanyang online banking application sa cellphone upang subukang ilipat ang natitirang 500,000 piso sa account ni Stella. Ngunit sa halip na ma-access ang pondo, isang malaking pulang abiso ang lumitaw sa kanyang screen. Account frozen by court order. Tuluyang nagdilim ang paningin ni Adrian. Puno ng galit at takot, sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito patungo sa kanilang bahay sa lungsod. Nang marating niya ang tapat ng kanilang bakuran, marahas na bumaba si Adrian at sumugod sa harap ng pinto. Ang malalakas na kalabog at sipa ng kanyang mabibigat na sapatos laban sa matibay na kahoy ng pintuan ay yumanig sa buong kabahayan, habang ang kanyang boses ay pumunit sa katahimikan ng buong komunidad. Mariel, buksan mo itong pinto! Lumabas ka rito kung ayaw mong wasakin ko ang buong pamamahay na ito. Sinisira mo ang buhay ko! Ang malalakas na kalabog sa matibay na pinto ng bahay ay tila pagyanig ng lindol na nagpapanginig sa mga dingding. Nakatayo si Maria sa gitna ng sala, hawak ng mahigpit ang nanginginig na si Leo. Hindi niya binuksan ang pinto, ngunit narinig niya ang bawat marahas na banta at pagmumura ni Adrian na nagmumula sa labas, sapat upang marinig ng mga nag-uusyosong kapitbahay. Wawasakin ko talaga ito, Mariel. Akala mo ba mananalo ka sa akin sa hukuman? Isag basurahan lang ang pinanggalingan mo at babalik ka sa basurahan. Sigaw ni Adrian, pilit na pinihit at sinipa ang doorknob. Sa loob ng bakuran, biglang bumukas ang gate. Dumating si Gabriel, ang arkitekto, bitbit ang ilan sa mga legal na dokumento para sa appraisal ng ancestral house mula sa bangko na ipinakiusap ni Ate Celine na ihatid. Nang makita niya ang pagwawala ng lalaki, agad na ibinaba ni Gabriel ang mga papeles sa ibabaw ng makina ng sasakyan at naglakad palapit kay Adrian ng may matapang ngunit mahinahong tindig. Sir, huminahon po kayo. May bata po sa loob. Magalang na wika ni Gabriel. Pilit na inilalayo si Adrian mula sa pinto. Tiningnan ni Adrian si Gabriel mula ulo hanggang paa. Dahil sa pagkabigo at labis na kahihiyan kanina sa opisina, kailangan ni Adrian ng mapagbubuntungan ng kanyang poot. At sino kang mababang karpintero ka para pagsabihan ako sa sarili kong bakuran? Baka ikaw ang kalaguyo ng asawa ko, kaya lumalakas ang loob niyong lumaban sa akin. Siguro nga, bagay kayo. Isang hamak na utusan at isang desperadang tanga. Akmang susuntukin ni Adrian si Gabriel. Ngunit mabilis na nahawakan ng arhitekto ang perpektong nakakuyom na kamao ni Adrian nang may hindi inaasahang lakas. Hindi gumamit ng anumang labis na karahasan si Gabriel. Tiningnan lamang niya si Adrian ng buong paggalang, ngunit may malamig na babala sa kanyang mga mata. Huwag po kayong gagawa ng gulo, sir, babala ni Gabriel. Iginagalang ko ang pamamahay na ito. Kung ayaw po ninyong masaktan, huwag po kayong mananakit ng iba. Syaktong pagbitaw ni Gabriel sa kamao ni Adrian, narinig ang pagdating ng magkakasunod na sasakyan. Isang mobile patrol ng pulisya at ang sasakyan ng barangay ang pumarada sa harap ng bahay. Lumabas ang 2 pulis at ang punong barangay, hawak ang kopya ng temporary protection order na inihanda ni Celine bago pa man ang insidente. Mr. Adrian Villarreal, wika ng pulisya ng may formal na autoridad. May nilabag kayong temporary protection order at dahil ginagawa ninyo ang panggugulo sa harap mismo namin, inaaresto namin kayo.
Nagpumigla si Adrian. Wala kayong karapatan! Bahay ko ito! Ako ang nagbabayad nito! Walang sinumang nakinig sa kanya mga sigaw. Sa harap ng mga tsismusang kapitbahay na dati ay tinitingala siya, pinusasan si Adrian at sa pilitang ipanasok sa likod ng sasakyan ng pulis. Habang isinasakay siya, tumingin siya sa bintana ng bahay kung saan nakatayo si Mariel at sumigaw. May hawak akong kasulatan, Mariel! Pipilitin kitang iurong ang lahat ng ito kapag nalaman mo ang totoo! Nang tuluyan ng makaalis ang pulisya, dahan-dahang binuksan ni Mariel ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit hindi siya umiyak. Lumapit si Gabriel at, nang walang salita, marahang ginabayan ang mga kamay ni Leo patungo sa kanyang muka upang takpan ang mga mata nito. Isang pag-iingat upang tuluyang mabura sa paningin ng bata ang karahasan ng kanyang ama. Ligtas na po kayo, Ma Mariel, mahinang wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng nagdaang unos. Tatanggapin na sana ni Mariel ang mga dokumento kay Gabriel nang biglang tumunog ang telepo sa bulsa ng kanyang lumang bestida. Nang sagutin niya ito, narinig niya ang garalgal at umiiyak na boses ni Doña Carmen sa kabilang linya. Mariel, tulungan mo kami! Ang boses ng nagmamataas na binan ay nabawasan na ngayon ng lahat ng yabang at kapalaluan. Kinuha ni Stella ang lahat ng alahas ko, pati ang retirement fund ko. Isinangla niya ang titulang ng mansyon sa Macau at hindi ko na siya makontak. Parang awa mo na, Mariel. Tinatakot ako ng mga lalaking nagpapautang na kukunin nilang bahay ko. Dahil sa takot na balikan ng mga galamay ni Adrian at upang makaewas sa anumang gulo mula sa nangyari sa kanyang biyenan, minabuti ni na Mariel at Celine na pansamantalang lumipat ang mag-ina sa ancestral house sa Laguna. Habang hinihintay ang pinal na pagdinig ng korte sa kaso laban sa mga Villarreal, naging tahimik at payapa ang araw-araw ni Mariel. Sa lumang bahay na yon, walang sinumang nanghuhusga sa kanyang pananamit. Walang nanunumbat sa kanyang pagod, at higit sa lahat, nandoon si Gabriel. Patuloy ang arkitekto sa kanyang trabaho sa pag-inspeksyon at pag-aayos ng mga nasirang bahagi ng lumang istruktura bago tuluyang isumite ang pinal na structure appraisal sa bangko. Mula umaga hanggang hapon, naririnig ni Mariel ang maingat na pagkumpuni ng mga kahoy at bintana, ngunit higit sa tulog ng paggawa, naramdaman niya ang matatag na presensya ng isang lalaking tahimik na nagpapahalaga sa kanyang kaligtasan. Isang gabi, habang nakatutok si Mariel sa pagtatrabaho ng kanyang mga freelance accounting accounts sa maliit na lamesa, nakaramdam siya ng matinding pagod sa kanyang mga mata. Nang ihilig niya ang kanyang ulo, napansin niya ang isang mainit na mangkok ng lugaw na may nilagang itlog na inilapag sa tabi ng kanyang laptop. Lumingon siya at nakita si Gabriel, nakasuot pa rin ang kanyang maalikabok na damit pampintura, ngunit malinis ang mga kamay, nakangiti ng may paggalang bago formal na lumayo upang hindi makasagabal. Pampainit po ng sikmura, Ma Mariel, wika ng arkitekto bago bumalik sa pag-aayos ng pintuan. Sabi ng nanay ko noon, kapag mainit daw ang tiyan ng nagtatrabaho, umiinit din ang puso, kaya hindi masyadong ramdam ang pagod. Numiti si Mariel, ang unang totoong ngiti na lumabas mula sa kanyang mga labi pagkatapos ng mahabang panahon. Kinabukasan, habang abala si Mariel sa paglilinis ng itaas na palapag at sinusubukang abutin ang isang lumang kahon ng libro sa ibabaw ng mataas na aparador, nadulas ang kinatatayuan niyang silya. Bago pa man siya bumagsak sa sahig, naramdaman niya ang matitibay na braso na sumalo sa kanyang baywang. Ito ay si Gabriel. Sa sandaling yon, nagkalapit ang kanilang mga mukha. Naramdaman ni Mariel ang init ng paghinga ng lalaki at ang mabilis nitong tibok ng puso. Ngunit walang anumang mali siya sa mga mata ng arkitekto. Walang pagtatangkang samantalahin ang pagkakataon. Sa halip, agad at buong ingat na ibinaba ni Gabriel si Mariel upang makatayo ito ng maayos. Pasensya na po, marahang paghingi ng paumanhin ni Gabriel habang inaayos ang silya. Muntik na po kayong mahulog. Naramdaman ni Mariel ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi. Salamat, Gabriel, at pasensya na rin kung puro abala ako sa'yo.
Tumingin si Gabriel sa paligid ng lumang bahay bago binalik ang tingin kay Mariel, puno ng respeto at sinseridad ang kanyang mga mata. Ang mga lumang bahay po, kahit gaano kagusot ang pinagdaanan sa bagyo at inaanay ng mahabang panahon, kapag inalagaan po ng tamang tao at hindi binitiwan, mas lalong tumitibay at kumaganda. Parang kayo po. Hindi nakapagsalita si Mariel. Ang simpleng papuring yon na binigkas ng walang halang pag-aangkin kundi wagas na pagkilala sa kanyang katatagan, ay dahan-dahang nagpalambot sa yelo na nakabalot sa kanyang puso. Sa labas, napansin ni Mariel na muling tumatawa si Leo ng malakas habang tinuturuan ito ni Gabriel kung paano paliparin ang ginawa nitong saranggol, agaling sa mga lumang dyaryo. Wala siyang nakitang takot sa mga mata ng kanyang anak, kundi ang purong kaligayahan ng isang batang nakahanap ng proteksyon na hindi naibigay ng sariling ama. Nuit, ang kapayapaang yon ay pansamantalang natigil. Mula sa labas ng malaking gate ng ancestral house, pumarada ang isang maduming sasakyan. Bumaba ang isang babae, gusgusin ang damit, gulo-gulo ang buhok, at walang anumang alahas sa katawan. Nang makita ni Mariel ang babae na lumuhod sa gitna ng maputik na daan sa labas ng kanilang tarangkahan, napahinto siya sa paghinga. Ito ay si Doña Carmen. Ang magaspang na kamay ng dating matapobreng biyanan ay mahigpit na nakakapit sa mga rehas ng gate, umiiyak at nagmamakaawa upang papasukin. Mariel, parang awa mo na. Patawarin mo ako. Tulungan mo ang pamilya ko. Ang malamig na simoy ng hangin sa Laguna ay tila walang epekto sa panginginig ng buong katawan ni Doña Carmen habang nakaluhod sa basang lupa sa labas ng tarangkahan. Ang dating nagmamataas na biyanan na laging balot ng mamahaling alahas at seda ay nakasuot na yon ng isang kupasing duster. Ang kanyang mukha ay puno ng alikabok at mga linyang hinubog ng labis na pagkasindak. Lumapit si Mariel sa gate, nuwit hindi niya ito binuksan. Tiningnan niya ang matanda hindi nang may pagkaawa, kundi nang may malinaw at malamig na pag-unawa na ang batas ng karma ay hindi kailanman nagkakamali ng sinisingil. Anong kailangan ninyo sa akin, Doña Carmen? Ang boses ni Mariel ay patag, walang bahid ng galit, ngunit wala ring puwang para sa anumang lambing. Umiyak ng malakas ang matanda, pilit na ipinapasok ang kanyang mga maruruming daliri sa pagitan ng mga rehas ng bakal upang maabot ang laylayan ng damit ni Mariel. Niloko kami ni Stella, Mariel. Nilimas niya ang buong retirement fund ko. At ang masaklap pa, ipinaako niya sa akin ang isang malaking utang mula sa mga loan sharks sa Macau gamit ang titulo ng aming mansyon sa Quezon City. Hinahabol na ako ng mga sindikato. Parang awa mo na, tulungan mo akong makausap ang bangko. May pera ka pa ba? Tiningnan ni Mariel ang biyanan at marahang hinila ang kanyang damit palayo sa mga kamay ng matanda. Pera? Ang perang hinahanap ninyo sa akin ay ang mismong perang ninakaw ninyo mag-iina para ibigay sa babae niyan? Kinonsinte ninyo ang pagnanakaw ng anak ninyo sa akin? Ipinagpalit ninyo ang inyong danggal para sa isang mamahaling kwintas at bagong alahas mula sa kabit na yan? Nayon, hihii kayo sa akin ng awa? Alam kong naging malupit ako sa iyo, Mariel, pero pamilya pa rin tayo. Pagmamakaawa ni Doña Carmen, isinusubsob ang kanyang mukha sa malamig na bakal ng gate. Hindi ninyo ako itinuring na pamilya noong panahong ako ang nangangailangan, Mommy Carmen. Malamig na tugon ni Mariel. Kaya wag ninyong gamitin ang salitang yan ngayon dahil lang pareho na kayong nawala ng pakinabang kay Stella. Sa halip na paalisin ng matanda, tumayo si Mariel ng tuwid. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isughakbang na tuluyang magsasara sa lahat ng butas na maaaring gamitin ni Adrian sa nalalapit na pormal na pagdinig. Hindi ko babayaran ang utang ninyo at wala akong ibibigay na pera sa inyo. Matigas na pahayag ni Mariel. Ngunit kung gusto ninyong matulungan, kung kayong hindi makulong sa mga kasong estafa na maaaring isampa sa inyo ng mga pinagkautangan ninyo, may isang kondisyon ako. Tumingala si Doña Carmen. Ang mga mata ay nanlahi sa pag-asa. Kahit ano, Mariel. Kahit ano gagawin ko.
Gusto kong ibigay ninyo sa akin ang lahat ng kopya ng mga komunikasyon at sulat na nagpapatunay na kasabot kayo ni Adrian sa paglilipat ng pondo namin kay Stella. Gusto ko nang sinumpa ang salaysay mula sa inyo, na naglalahad ng bawat detaling alam ninyo tungkol sa ginawang pamimik ni Adrian sa special power of attorney na ginamit sa pagsangla ng bahay ko. Tatayo kayong saksi laban sa sarili ninyong anak. Natigilan si Doña Carmen. Ang hiling ni Mariel ay katumbas ng pagpapakulong mismo sa nag-iisa niyang anak. Ngunit sa kabilang banda, ang panganib mula sa mga sindikatong naghahanap sa kanya ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan o pagkawala ng lahat ng kanyang natitirang ari-arian. Dahil sa takot para sa sariling kaligtasan, nanginginig na tumango ang matanda at sumang-ayan na magbigay ng lahat ng kumpidensyo na dokumento at resibo na matagal na niyang itinatago bilang proteksyon laban kay Stella. Kinaumagahan, nang makuha na ni Mariel ang mga kahon ng dokumento, hindi siya nagpakita ng labis na kalupitan na tulad ng naranasan niya. Inabot niya sa matanda ang sapat na pera para sa pamasahe pabalik ng Maynila at ilang araw na makakain nito. Ngunit, hindi niya kailanman binuksan ang gate upang papasukin ang biyenan sa loob ng bahay ng kanyang mga magulang. Nang makaalis si Doña Carmen, formal na itinurn over ni Mariel kina Ate Celine at Gabriel ang huling mga piraso ng ebidensya para ayusin ang final legal strategy. Kasama ng mga natipong audit report, forensic analysis, at ngayon ay ang testimonya mismo ng ina ni Adrian, naging isang hindi magigibang kuta ang kaso ni Mariel. Nang mag-isa na lamang si Mariel sa balkona at habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw, dumating ang kartero upang ihatid ang isang selyadong sobre mula sa Department of Justice. Nang buksan niya ito, nakita niya ang opisyal na kalatas ng korte. Bukas, magaganap ang pinal na pagdinig, ang araw ng paghaharap, kung saan hindi na si Mariel ang magmamakaawa, kundi siya ang magbababa ng huling hatol na dudurog sa lahat ng kasinungalingan ng kanyang asawa. Ang buong silid ng hukuman sa Regional Trial Court ng Pasig ay balot ng malamig na katahimikan. Ang mabigat na amoy ng lumang kahoy at papel ay sumasabay sa mainit na tensyon sa pagitan ng magkabilang panig. Nakatayo si Mariel sa witness stand. Suot niya ang isang pormal, ngunit simpleng puting blusa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang babaeng walang itinatago at walang kinatatakutan. Tinitigan niya si Adrian na nakaupo sa kabilang mesa kasama ang abogado nito. Ang dating makisig at mayabang na negosyante ay mukhang hapis magulo ang buhok at pawisan ng mukha matapos ang ilang araw na pagkakakulong. Wala nang bakas ng kayabangan, kundi pilit na pagmamatigas upang isalba ang natitirang karangalan. Your Honor, ang aking kliyente ay walang intensyong nakawin ang pera ng kanyang asawa. Wika ng abogado ni Adrian habang itinataas ang isang pekeng dokumento. Lahat ng inilipat na pondo sa SV Lifestyle ay bahagi ng isang lehitimong business investment na idinisenyo upang palaguin ang yaman ng kanilang pamilya. At tungkol sa paratang ng pambababae at pananakit, ito ay produkto lamang ng matinding selos at mental instability ng ginang na ito. Meron pa kaming nakuhang mga larawan na nagpapakitang may ibang lalaking umaaligid sa asawa ng aking kliyente sa Laguna. Inilatag ng abogado ang mga ninakaw na litrato ni Mariel at Gabriel na nag-uusap sa balkonahe. Mga litratong kinuha ng mga binayarang investigador ni Adrian upang baliktarin ang sitwasyon at palabasing si Mariel ang nagtataksil. Walang kurap na pinakinggan ni Mariel ang mga kasinungalingan. Nang siya na ang bigyan ng pagkakataon ni Ate Celine Navarro na magsalita, huminga siya ng malalim at hinarap ang hukom. Your Honor, bilang isang certified public accountant, pinapanatili ko ang lahat ng record ng aming pananalapi. Ang sinasabing investment sa SV Lifestyle ay walang kahit anong financial return, dividend o corporate record of shares dahil hindi ito kumpanya. Ito ay isang dummy corporation na ginamit upang ibili ng mamahaling penthouse, alahas at sasakyan para sa kabit ng aking asawa na si Stella Valderrama. Inilabas ni Celine ang makapal na forensic audit report. At upang patunayan yan, narito ang mga bank transfer slips na maingat na inayos ng aking kliyente mula sa mga pinunit na resibo sa mismong opisina ng nasasakdal.
Narito rin ang sertipikasyon mula sa NBI handwriting expert na nagpapatunay na ang lagda sa Special Power of Attorney na ginamit pambayad sa milyon-milyong pisong penthouse gamit ang ancestral house ng aking kliyente ay isang perpektong pekeng kopya na ginawa mismo ni Adrian Villarreal. Namutla ang abogado ni Adrian dahil sa bigat na mga hard evidence. Subalit ang huling dagok ay nang pormal na ipatawag ni Celine ang kanilang huling saksi para sa panig ng taga-usig. Mula sa pintuan ng korte, dahan-dahang naglakad si Doña Carmen patungo sa witness stand. Nang makita ni Adrian ang sariling ina, nanlaki ang kanyang mga mata. "Mami? Anong ginagawa niyo rito?" Umiwas ng tingin ang matanda sa kanyang anak at nanginginig na itinaas ang kanang kamay upang manumpa. Sa ilalim ng direktang pagtatanong, napilitan si Doña Carmen na basahin ng buong linaw ang kanyang sinumpa, ang salaysay na nagdedetalye kung paano kinausap ni Adrian ang manager ng bangko na si Raymond Cruz upang isagawa ang pamimeke at kung paano nila pinlano ni Stella na ideklarang incapacitated o baliw si Mariel upang hindi ito makapagreklamo at makuha ang bata. Tuluyang gumuho ang depensa ng kalaban. Nang hilingin ni Celine na patugtugin ang isang voice recording, audio file na nakuha ni Mariel mula sa laptop ni Adrian nung gabing nagpanggap siyang nagluluto. Umalingaw ang boses ng asawa sa buong korte. "Hayaan mo na ang basurang yon, Stella. Ginagamit ko lang naman si Mariel dahil sa titulo ng lupa ng mga magulang niya. Kapag nakuha ko na ang pera at ang bata, ipapasok ko siya sa mental facility." Walang nakapagsalita sa loob ng silid, kundi ang mabigat na buntong hininga ng mga tagapakinig sa labis na pandidiri sa kasamaan ni Adrian. Mabilis at matigas ang naging hatol ng hukom. Dahil sa bigat ng mga ebidensya at testimonya, hinahatulan ng korteng ito si Adrian Villarreal ng guilty beyond reasonable doubt para sa mga kasong falsification of public documents, qualified theft at economic abuse sa ilalim ng RA 9262. Ipinag-uutos ko ang agarang pagkakulong ng nasasakdal ng walang piyansa. Binibigyan ko ng sole and absolute custody ang inang si Mariel Santos Villarreal at ipinag-uutos ko ang agarang pagpapawalang bisa ng pagkakasanlan ng kanyang ancestral property. Ipinag-uutos ko rin ang agarang pag-freeze at pagbawi sa mga ari-ariyang nabili sa ngalan ni Stella Valderrama upang ibalik ang ninakaw na pera ng ginang na ito. Bumagsak ang pinal na paghampas ng kahoy na martilyo ng hukom. Nag-iwan ng alingaw-ngaw ng pinal na katarungan sa buong silid. Lumapit ang mga pulis upang pormal na pusasan si Adrian at ibalik sa kulungan. Habang hila-hila si Adrian palabas ng korte, tumingin siya kay Mariel. Wala ng pagmamayabang. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. "Mariel? Mariel, parang awa mo na. Patawarin mo ako. Mahal pa rin kita. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para sa anak natin." Tinitigan ni Mariel ang asawa. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Hindi siya nagtaas ng boses. Hindi siya sumigaw upang maghigante. Tinalikuran niya lamang si Adrian nang walang kahit isang salita at naglakad palabas ng korte. Hawak ng mahigpit ang kamay ng kanyang abogadang kaibigan, habang ang mga pinto ng kulungan ay nagsasara para sa lalaking kailanman ay hindi naging karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Ang madilim at masikip na selda ng city jail ay naging bagong mundo ni Adrian. Wala na ang mga mamahaling suit, wala na ang amoy ng imported na pabango, at higit sa lahat, wala na ang kapangyarihan at paggalang na kanyang inabuso sa mahabang panahon. Nakaupo siya sa malamig na semento, nakatingin sa rehas na bakal-habang. Ang mga kasamahan niyang preso ay nagbabangayan sa isang tabi. Wala ni isang kaibigan o kasamahan sa negosyo ang bumisita sa kanya. Ang mga taong dati ay pumapalakpak sa kanya sa boardroom ay siyang mga unang nagtakwil sa kanyang pangalan. Sa bawat pagpatak ng gabi, ang tanging dumadalaw sa kanya ay ang sariling konsensya na patuloy na nalulumbat sa mga yaman at pamilyang kanyang walang awang sinayang. Samantala, hindi rin nakaligtas si Stella sa malupit na batas ng tadhana. Dahil sa pagbawi ng korte sa lahat ng yaman na nanggaling kay Adrian at sa pagkakabunyag ng kanyang mga lihim na transaksyon,
Sunod-sunod na isinampa ng mga biktima niya ang patong-patong na kasong estafa. Inabutan siya ng mga awtoridad sa paliparan habang nagtatangkang tumakas patungong Singapore gamit ang isang peking pasaporte. Ang dating nagmamalaka at mapanlait na babae na nag-aakalang mabibili ng pera ang lahat ay tuluyan ng tinanggalan ng karangyaan. Nakakulong siya ngayon, walang kolorete sa mukha, walang mamahaling alahas, at nakaharap sa mahabang taon ng pagkakabilanggo. Ang ganda na ginamit niya upang manira ng tahanan ay hindi nakapagligtas sa kanya mula sa bakal na kamay ng hustisya. Sa isang maliit at madilim na paupahan sa masikip na eskinita ng Maynila, dun na ngayon naninirahan si Doña Carmen. Ang dating matapobre at mapagmataas na ginang ay nabubuhay na lamang mula sa limitadong rasyon at tulong ng mga kawanggawa. Ang kanyang ipinagmamalaking mansyon ay tuluyan ng nilitis at nakuha ng mga sindikatong pinag-autangan ni Stella. Walang ginto na nakasabit sa kanyang leeg, tanging pait at matinding hiya ang bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa tuwing lumalabas siya upang bumili ng murang pagkain, nararamdaman niya ang mapanghusgang tingin ng mga dating kakilala, mga taong alam ang kwento kung paano niya ibinenta ang danggal ng kanyang pamilya para sa isang wad na karangyaan. Sa kabilang dako, ang mundo ni Mariel ay patuloy sa pagliwanag. Sa loob ng malinis na opisina ng Registry of Deeds, dahan-dahang tinanggap ni Mariel ang isang formal na asul na folder. Nang buksan niya ito, nakita niya ang orihinal na titulo ng Ancestral House sa Laguna. Malinis, walang anumang nakapatong na utang, at legal na nakapangalan sa kanya bilang nag-iisang nagmamay-ari. Hinawakan niya ang magaspang na papel ng titulo, ramdam ang muling pagtibok ng kalayaan sa kanyang puso. Nabalik sa kanya ang alaala ng kanyang mga magulang, hindi sa pamamagitan ng luha ng pagkatalo, kundi sa pamamagitan ng panalo ng katarungan. Pagbalik niya sa Laguna, dumiretso si Mariel sa malawak na bakuran ng kanilang lumang bahay. Nagdala siya ng isang maliit na palayok na gawa sa luwad. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang kopya ng kanyang marriage contract at ilang mga lumang litrato nila ni Adrian na nagpapaalala ng panlilinlang at sakit. Dahan-dahan niyang sinindihan ang mga papel. Pinanood ni Mariel kung paano lamunin ng apoy ang mga dokumentong kumatawan sa 7 taon ng pagdurusa at pagiging martir. Ang usok ay dahan-dahang pumailan lang sa hangin, kasabay ng pormal na pagpapakawala sa lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Sa di kalayuan, nakita niya si Gabriel na nag-aayos ng lupa para sa mga itatanim na bagong halamang namumulaklak. Lumapit si Gabriel, nagpagpag ng kamay, at may inabot na isang maliit at kalawanging kahon ng lata. Nakita ko po ito sa ilalim ng sahig ng sala habang inaayos ko ang mga sirang tabla kahapon, malumanay na sabi ni Gabriel. Pinuksan ni Mariel ang maliit na kahon. Sa loob, may mga lumang litrato niya noong bata pa siya, masayang nakangiti kasama ang kanyang ina at ama. Ngunit sa ilalim ng mga larawan, may isang nakatuping liham na nakasulat sa pamilyar na kamay ng kanyang ama. Binasa ni Mariel ang mga salita. Para sa aking mahal na anak, Mariel, ang bahay na ito ay hindi lang gawa sa kahoy at bato. Ito ay gawa sa pagmamahal namin sa iyo. Huwag mong hahayaang may sumira sa iyong tahanan. Ngunit higit sa lahat, huwag mong hahayaang may sumira sa kaligayahan mo. Karapat-dapat kang mahalin ng buo at totoo. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Mariel. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na kagalakan at kapayapaan. Hinawakan ni Gabriel ang kahon upang hindi ito mahulog mula sa pang-ininig ng mga kamay ni Mariel. Isang kilos ng simpleng pag-alalay na nagpapahiwatig na handa itong sumalo sa anumang bigat na kanyang nararamdaman. Ang huling abo ng nasunog na kontrata ng kasal ay tuluyan ng tinangay ng bana at nahangin na nagmumula sa Laguna de Bay na iwan ng isang babaeng nakatayo ng tuwid, handa nang yakapin ang bagong umaga. Makalipas ang 6 na buwan mula nang matapos ang pormal na paglilitis, tuluyan nang nagbago ang anyo ng dating malungkot at tahimik na buhay ni Mariel. Sa harap ng isang maliit ngunit maaliwalas na commercial building sa San Pedro, Laguna, isang maliwanag na ribbon-cutting ceremony ang nagaganap.
Pinutol ni Mariel ang asul na laso para sa formal na pagbubukas ng Santos Navarro Accounting and Consultancy Firm, isang negosyong pinagsosyo nila ng kanyang matalik na kaibigan at abogadang si Celine. Ang firm na ito ay hindi lamang nag-aalok ng karaniwang bookkeeping, kundi nagbibigay rin ng libreng financial literacy seminar at tulong para sa mga kababaihang biktima ng financial abuse. Suot ni Mariel ang isang professional at eleganteng kasuotan na nagbibigay diin sa kanyang natagpuang kumpiyansa. Wala na ang babaeng nagtitiis sa mga kupasing damit. Ngayon ay isa na siyang babaeng nagpapahalaga sa kanyang sariling halaga at kakayahan. Pagkatapos ng matagumpay na pagdiriwang sa opisina, inanyayahan ni Mariel ang mga pinakamalapit na kaibigan para sa isang simpleng salu-salo sa kanyang ancestral house. Ang lumang bahay na dati ay tila nag-aagaw buhay dahil sa anay at kawalan ng pag-aalaga, ay nagningning ngayon sa ganda. Ang mga binta ng kapiz ay maingat na nakumpuni at nagpapapasok ng gintong sikat ng araw. Ang mga kahoy na sahig ay makinis at kumikinang, at ang bakuran ay napuno ng mga bagong tanim na rosas at sampagita. Ang buong paligid ay nagpapamalas ng dedikasyon at husay ni Gabriel sa muling pagbuhay sa halaga ng tahanan. Sa gitna ng tawanan ni Celine at ng iba pang bisita, napansin ni Mariel na wala si Gabriel sa loob ng bahay. Lumabas siya patungo sa likod bahay at nakita niya ang arkitekto, tahimik na pinagmamasdan si Leo na masayang naglalaro kasama ang bagong asong niregalo nito sa bata. Lumapit si Mariel at tumayo sa tabi ni Gabriel. Hinahayaan ng dapitapo na balutin sila ng mainit at payapang liwanag. Napakaganda ng ginawa mo sa bahay na ito, Gabriel, malumanay na wika ni Mariel. Higit pa sa, inaasahan ko. Ibinalik mo ang kaluluwa ng tahanan ng mga magulang ko. Lumingon si Gabriel kay Mariel. Ang mga mata nito ay nagpapahayag ng isang damdaming matagal na nitong kinikimkim. Hindi nagmamadali, ngunit napakalalim. Hindi lang ang bahay ang naging maganda, Mariel. Ikaw din. Ibinalik mo ang kaluluwa at niiti mo. Napayo ko si Mariel, nakaramdam ng banayad na pagtalon ng kanyang puso. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot, ngunit na yon ay muling umuusbong na parang bagong sibol na halaman. Humarap ng tuluyan si Gabriel at marahang kinuha ang mga kamay ni Mariel. Wala itong puwersa, ngunit puno ng matibay na kasiguraduhan. Mariel, alam kong marami kang pinagdaan ng sugat, at kailanman, hindi ko ipipilit ang sarili ko kung hindi ka pa handa. Ngunit nais kong malaman mo na narito ako. Hindi para kontrolin ka, hindi para angkinin ang kahit anong meron ka, kundi para maging katuwang mo, para protektahan ka, at para gabayan si Leo bilang isang tunay na pamilya. Mamahalin kita ng may respeto at pag-iingat sa araw-araw. Tiningnan ni Mariel ang lalaking nasa kanyang harapan. Sa loob ng maraming buwan, nakita niya kung paano naging isang ligtas na kanlungan si Gabriel para sa kanila ng kanyang anak. Nakita niya ang katapatan nito sa mga maliliit na bagay, ang paggawa ng saranggola, ang mainit na kape sa malamig na umaga, ang pagtayo sa pagitan nila ni Adrian nang walang anumang pag-aalinlangan. Walang luhang tumulo mula kay Mariel, kundi isang dalisay at payapang ngiti. Hindi niya binawi ang kanyang mga kamay. Sa halip, ibinalik niya ang mahigpit na pisil ni Gabriel, isang kilos ng pagbubukas muli ng kanyang puso. Handa na ako, Gabriel, bulong ni Mariel. Handa na akong lumigaya ulit. Sa ilalim ng malilim na puno ng mangga, marahang niyakap ni Gabriel si Mariel. Isang yakap na hindi sumasakal, kundi nagpapalaya. Isang yakap ng tunay na paggalang. Habang nakasandal si Mariel sa dibdib ni Gabriel at pinagmamasdan ng kanyang anak na maligayang tumatawa habang tumatakbo sa damuhan. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa papalubog na araw na nag-iiwan ng kulay kahel at ginto sa kalangitan. Natanong niya sa kanyang sarili kung ito na ba ang simula ng kanyang totoong buhay? At sa sandaling iyon, alam niya ang sagot ay isang matamis at tiyak na oo. Ang mahabang gabi ng pagdurusa ay natapos na, at ang bukas na naghihintay ay puno ng liwanag. Makalipas ang 3 taon, ang pangalang Mariel Santos ay hindi na lamang nakikilala bilang isang magaling at matagumpay na Certified Public Accountant sa Laguna, kundi pati na rin bilang isang huwarang tagapagsalita
at tagapagtanggol ng mga karapatan ng mga kababaihan laban sa banyagang pang-aabuso at pampinansyal na karahasan. Ang kanyang kumpanya ay lumago, hindi lamang sa negosyo kundi sa misyong magbigay ng pangalawang pagkakataon sa mga inang minsan nang nawala ng tinig tulad niya. Kung minsan, kapag tumitingin si Mariel sa salamin habang inaayos ang kanyang kulay-abong blazer para sa isang mahalagang pagpupulong, napapangiti na lamang siya ng tahimik. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, wala na ang anino ng babaeng nanginginig sa loob ng madilim na sala noong gabi ng kanyang pagkadurog. Ang natira ay isang matatag, maganda, at buong babae na nagmamay-ari ng sarili niyang kapalaran. Sa lumang ancestral house sa Laguna, na ngayon ay mas pinatingkad ng mga bagong pintura at masayang ingay ng pamilya, hindi na muling naramdaman ang lamig ng kalungkutan. Si Leo, na ngayon 10 taong gulang na, ay lumalaking may matatag na pundasyon ng pagkatao, may mataas na paggalang sa sarili, at higit sa lahat, may pusong puno ng pagmamahal na tinuruan sa kanya ng isang inang lumaban at nagtagumpay. At si Gabriel, ang lalaking dumating sa gitna ng pinakamadilim na bagyo ng kanyang buhay, ay nanatiling matibay na haligi sa kanyang tabi. Hindi sila nagmamadali, ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang kanilang pagsasama ay pinagtibay ng paggalang, pagtitiwala, at ng wagas na pag-ibig na hindi kailanman nang aangkin kundi nagpapalaya. Madalas silang magkausap sa ilalim ng puno ng mangga habang pinapanood si Leo, nagpapalitan ng mainit na kape at mga niting walang halong takot sa bukas. Tungkol naman sa mga nagkasala, si Adrian ay patuloy pa rin nagdurusa sa loob ng madilim na selda, unti-unting nilalamon ang pagsisisi habang pinapanood ang sarili na tuluyang kinalimutan ng mundo. Si Stella, na nahatulan ng mahabang taon ng pagkakabilanggo dahil sa patong-patong na kasong estafa, ay napag-iwanan ng kanyang mga wad na kaibigan at karangyaan. Si Doña Carmen naman ay naninirahan sa isang maliit na silid na mumuhay sa pagsisisi at pag-iisa habang pinapanood sa telebisyon ang tagumpay ng manugang na dating niyang hinamak at nyapakan. Ang hustisya ng tadhana ay hindi kailanman nagkamali ng adres. Sa gitna ng lahat ng ito, madalas na nga itatanong ni Mariel sa kanyang sarili ang 3 bagay na nagpabago sa takbo ng kanyang buong pagkatao. Napatawad na ba niya ang mga nagkasala sa kanya? Oo. Hindi dahil sa karapat-dapat sila sa tawad, kundi dahil napagtanto niya ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Isang paraan upang tuluyang itapon ang lason na nakaraan. Payapa na ba siya? Higit pa sa inaasahan. Ang kapayapaang kanyang nadarama ngayon ay hindi ang kapayapaan ng walang laban, kundi ang kapayapaan ng isang mandirigma na nanalo sa digmaan nang hindi nawawala ang kanyang kabaitan. At anong aral ang iniwan ng kwentong ito? Na ang halaga ng isang tao ay hindi kailanman nakasalalay sa pagkilala ng iba, kundi sa tapang nitong piliin ang sarili, ipagtanggol ang kanyang anak, at buuin muli ang kanyang mundo mula sa mga abo ng kasinungalingan. Ang pag-ibig ay dapat na isang ligtas na tahanan, hindi isang kulungan. At sa huli, ang sinumang tumindig para sa katotohanan ay pagkakalooban ng isang bagong umaga, isang umagang may dalang liwanag, init at walang hanggang pag-asa.